Anong oras ka na naman nagising, Isabela? Ang malamig na tanong na yon ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa katahimikan ng umaga. Agad na napawi ang nangiti sa mga labi ni Isabela. Ilang sandali lang ang nakalipas. Ang umagang yon ay perpekto. Naramdaman pa niya ang init ng halik ni Ramon sa kanyang noo, ang magaspang nitong pisngi sa kanyang balat, at ang ibinulong nitong mga salita na tanging siya lang ang nakarinig. Mahal na mahal kita, asawa ko. Huwag mong kalimutan yan. Ngunit sa isang iglap, ang lahat ng yon ay naglaho. Dahan-dahan siyang lumingon mula sa pagtitimpla ng kape at hinarap ang ina ni Ramon. Si Doña Esmeralda de Villa, nakatayo sa may pintuan ng kusina, nakapamaywang, at ang mga mata ay tila sinusuri ang bawat galaw niya. Magandang umaga po, Mama. Bati ni Isabela, pinipilit na gawing magalang at kalmado ang kanyang boses. Hindi sumagot ang matanda. Sa halip, lumakad ito palapit sa mesa, hinaplos ang ibabaw nito gamit ang daliri, at tiningnan kung may alikabok. Walang nakita, ngunit hindi iyon nakapigil sa pagkunot ng noo nito. Ang kape, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Siguraduhin mong tama ang timpla. Alam mo namang ayaw ng anak ko ng masyadong matapang. Opo, Mama. Ito po yung laging timpla ko para sa kanya. Mahinang sagot ni Isabela. Napasinghal si Doña Esmeralda. Iyon na nga ang problema. Baka nakakalimutan mo, mas matagal kong kilala ang anak ko. Bago ka pa man dumating sa buhay niya, ako na ang nag-aalaga sa kanya. Bawat salita ay isang karayom na tumutusok sa puso ni Isabela. Napayuko na lamang siya at ipinagpatuloy ang paghahanda ng almusal na sanay na siya. O marahil, pinipilit na lamang niyang sanayin ang sarili. Ito ang buhay niya sa loob ng mansyon ng mga De Villa. Isang magandang hawla kung saan ang bawat galaw niya ay binabantayan, ang bawat desisyon ay pinupuna, at ang pagmamahal na inaasahan niya ay laging may kasamang kondisyon. Narinig niya ang mga yabag ni Ramon na pababa ng hagdanan. Agad siyang napatingala. Isang maliit na pag-asa ang sumilay sa kanyang dibdib. Baka ngayon, ipagtanggol siya nito. Baka ngayon, may sabihin na ito. Pumasok si Ramon sa kusina. Suot na ang kanyang uniforme. Ang mga medalya sa dibdib nito ay kumikinang, simbolo ng kanyang kapangyarihan at katapangan sa labas ng bahay na ito. Good morning, Ma! Bati ni Ramon sa ina. Sabay halik sa pisngi nito. Pagkatapos ay lumingon ito sa kanya. Good morning, mahal! Ngumiti si Isabela, isang ngangiting pilit na inaabot ang kanyang mga mata. Almusal ka na! Naghanda ako ng paborito mo. Umupo si Ramon sa mesa. Tiningnan ni Isabela ang asawa. Naghihintay, umaasa. Ngunit si Ramon ay umiwas ng tingin. Itinuon nito ang pansin sa pagkain. Ramon, anak. Pagsisimula ni Doña Esmeralda, ang tono ay malambing ngunit may bahid ng lason. Hindi ba't dapat ay mas maagang umuuwi ang asawa mo mula sa mga lakad niya? Hindi maganda para sa reputasyon ng pamilya na laging nasa labas ang isang ginang. Napatigil sa pagsubo si Isabela. Kagabi, nanggaling siya sa bahay ng isang kaibigan na kadarating lang mula sa abroad. Nagpaalam siya ng maayos kay Ramon. Tiningnan niya ang asawa, humihingi ng tulong mula sa mga mata nito. Ngunit si Ramon ay umubo lamang. Ma, kararating mo lang. Kumain na muna tayo. Isang sagot na walang kinakampihan. Isang sagot na ligtas. Isang sagot na muling dumurog sa puso ni Isabela. Pinapaalalahanan ko lang ang asawa mo sa kanyang mga responsibilidad. Giit ng matanda. Bilang isang De Villa, may mga pamantayan tayong sinusunod. Hindi na nakakain si Isabela. Ang pakiramdam niya ay siya ang almusal na pinagpipiestahan sa mesang yon. Biglang tumayo si Ramon. Ma? Bella, kailangan ko nang umalis. May importante lang akong aasikasuhin sa kampo. Ganun na lamang yon. Mabilis na lumapit ito sa kanya, humalik sa kanyang pisngi. Isang halik na malamig at nagmamadali.
at pagkatapos ay naglakad palabas ng kusina. Naiwan siyang muli. Mag-isang kaharap ang isang babaeng hindi kailanman magiging isang ina para sa kanya. Pagkaalis ni Ramon, umupo si Doña Esmeralda na parang reyna sa kanyang trono at dahan-dahang humigop ng kape. Inilapag nito ang tasa ng may kaunting ingay. "Mapait," sabi nito, nakatingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. "Kasing pait ng ugali mo." Hindi na sumagot si Isabela. Tumayo na lamang siya at nagsimulang magligpit. Bawat pinggan na kanyang hinahawakan ay tila kasing bigat ng kanyang nararamdaman. Nang makahanap ng pagkakataon, pumanhik siya sa kanyang silid. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang ama. "Pa?" sabi niya, pinipilit pasiglahin ang boses. "Isabela, anak, napatawag ka? Kumusta ka na dyan? Kumusta kayo ni Ramon?" Ang boses ni General Ricardo Reyes sa kabilang linya ay puno ng pagmamahal at pag-aalala. "Okay lang po kami. Pa, okay na okay po." Pagsisinungaling niya. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. "Napatawag lang po ako para mangumusta. Mabuti naman kung ganoon. Huwag kang mag-atubiling tumawag kung may kailangan ka, anak, ha? Alam mong laging nandito lang ang papa para sa'yo." "Opo, ipa. Salamat po." Pagkatapos ng tawag, napaupo siya sa gilid ng kama. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Bakit kailangan niyang magsinungaling? Bakit hindi niya masabi ang totoo? Dahil ayaw niyang mag-alala ito. Dahil umaasa pa rin siya na isang araw, magbabago ang lahat. Na isang araw, tutuparin ni Ramon ang pangako nito. Nang bumalik siya sa ibaba, nagulat siyang nandoon pa rin si Doña Esmeralda. Naghihintay sa sala. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay malamig at mapanuri. "Isabela," sabi nito sa tonong naguutos. "Po, Mama." Dadalaw si Katrina mamayang gabi. Napatigil sa paglalakad si Isabela. Ang pangalang yon. Maghahapunan siya rito. Pagpapatuloy ni Doña Esmeralda habang pinagmamasdan ang reaksyon niya. Isa siyang matalik na kaibigan ng pamilya. Siguraduhin mong maayos ang lahat at siguraduhin mong kikilos ka ng nararapat. Ang bawat salita ay isang babala. Hindi na nakapagsalita si Isabela. Tumatango na lamang siya habang ang isip niya ay lumilipad. Katrina, ang babaeng minsan nang naging bahagi ng nakaraan ni Ramon, ang anino na akala niya ay matagal nang nawala. Bakit ito babalik? At bakit ngayon pa? Paulit-ulit na tinitingnan ni Ramon ang kanyang relos kahit pa alam na alam niya kung anong oras na. 6:00 na ng gabi, oras na para umuwi. Isang pamilyar na bigat ang dumagan sa kanyang dibdib. Kaninang umaga, sa kampo, siya ang general. Bawat utos niya ay sinusunod, bawat salita niya ay batas. Kinatatakutan siya, iginagalang. Pero sa pagpihit ng oras, sa paglubog ng araw, dahan-dahan siyang nagiging ibang tao. Pagpasok niya sa tarangkahan ng kanilang mansyon, para siyang isang sundalong papasok sa isang giyerang alam niyang hindi niya kayang ipanalo. Para sa kapayapaan, bulong niya sa sarili. Paulit-ulit niyang kinukumbinsi ang sarili na ang pananahimik niya ay hindi kaduwagan. Ito ay isang diskarte, isang paraan para mapanatili ang kaayusan sa pamilya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang niloloko lamang niya ang kanyang sarili. Pagpasok niya sa loob, naamoy niya agad ang masarap na amoy ng pagkain. Nakita niya si Isabela sa may dining area, inaayos ang mga plato. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit alam ni Ramon na ang ngiting iyon ay hindi na umabot sa mga mata ng kanyang asawa. May pagod, may lungkot, at may kaunting panunumbat na tanging siya lang ang nakakakita. "Maaga ka yata?" tanong ni Isabela. Ang boses ay malambing pa rin. "Gusto kitang tulungan maghanda," sagot ni Ramon. Isang kasinungalingan. Ang totoo.
Gusto niyang makasama ito kahit ilang sandali lang bago dumating ang bagyo. Salamat, sabi ni Isabela. Nagkatitigan sila. Sa ilang segundong yon, nakita niya ang lahat. Ang pagmamahal, ang sakit, ang pag-asa na sana ay may gawin siya. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, narinig nila ang tunog ng busina ng sasakyan sa labas. Dumating na siya. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina, nakasuot ng isang pulang bestida na tila ba sinasadyang agawin ang atensyon ng lahat. Ang kanyang ngiti ay matamis, ngunit ang mga mata ay tila ng aasar. Sa likod niya ay ang nakangiting si Doña Esmeralda. Ramon, hiho! Masayang bati ni Katrina na para bang wala si Isabela sa silid. Lumapit ito sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Naramdaman ni Ramon ang pagtigas ng kanyang katawan. Isa itong yakap na masyadong pamilyar, masyadong matagal. Sinulyapan niya si Isabela. Nakatayo lang ito sa gilid, nakayuko at pinaglalaruan ang dulo ng kanyang damit. Katrina, kumusta? Sabi niya. Dahan-dahang inilalayo ang sarili. I'm so much better now that I'm here. Sagot nito. Kumikinang ang mga mata. Ang hapunan ay isang dahan-dahang pagpapahirap. Si Doña Esmeralda ang nanguna sa usapan at ang tanging paksa ay ang nakaraan. Naalala mo ba, Ramon, nung mga bata pa kayo ni Katrina? Pagsisimula ng kanyang ina. Lagi kayong magkasama. Minsan nga, nahulog pa kayo sa may putikan. Umuwi kayong parehong marungis, pero tawa pa rin ng tawa. Tumawa si Katrina. Oo nga po, tita. At itong si Ramon, imbes na tulungan akong tumayo, tinawanan pa ako. Napangiti ng pilit si Ramon. Matagal na yon, Katrina. Para sa akin parang kahapon lang. Sagot nito at sinulyapan si Isabela. Siguro hindi mo alam ang mga kwentong yan, Isabela. Pasensya ka na, ha? Kami kasi ni Ramon, we go way back. Ramdam ni Ramon ang pag-igting ng hangin sa paligid ng mesa. Nakita niya kung paano hinigpitan ni Isabela ang hawak sa kanyang kubyertos. Ang mahalaga po ay ang kasalukuyan, mahinang sabi ni Isabela. Isang simpleng sagot, ngunit puno ng kahulugan. Sumama ang tingin ni Doña Esmeralda. Tama ka, Hija. At sa kasalukuyan, dapat alam ng bawat isa kung saan sila lulugar. Isang direktang patama. Napatingin si Ramon kay Isabela. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang sinasakal ng katahimikan sa loob ng sarili niyang pamamahay. Gusto niyang magsalita. Gusto niyang sabihin, Ma, tama na. Ngunit ang mga salita ay hindi lumabas. Nanatili itong nakabara sa kanyang lalamunan. Hayaan mo, Isabela. Muling nagsalita si Katrina. Ang boses ay tila ba ng aamo, pero puno ng pang-iinsulto. I'm sure marami ka ring magagandang alaala. Hindi nga lang kasama si Ramon. Doon na hindi nakatiis si Isabela. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang tinidor at kutsara. Excuse me po, sabi niya. Hindi nakatingin sa sinuman. Medyo masama po ang pakiramdam ko. Aakyat na po muna ako. Tumayo ito at mabilis na umalis. Hindi man lang ito lumingon. Naiwan ang tatlo sa mesa. Nanatili ang katahimikan sa loob ng 1 minuto. Napakabastos. Unang nagsalita si Doña Esmeralda, umiiling-iling. Hindi na sumagot si Ramon. Tapos na ang hapunan. Tapos na ang pagpapanggap. Pagkatapos umalis ni Katrina, naiwan silang dalawa ng kanyang ina sa sala. Pinagmamasdan siya nito. Ang mga mata ay tila binabasa ang bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ramon, sabi nito sa isang seryosong tono na nagpatayo ng balahibo sa kanyang batok. Ma? Lumapit ito sa kanya. Inayos ang kwelyo ng kanyang damit. Isang kilos na parang nagpapakita ng pagmamahal, ngunit ramdam niya ang bigat ng kontrol sa likod nito. Anak, sabi nito, nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Konfaibit ay mo'y tukso sengdang bujadin nay. Ang mga salitang iyon ay hindi isang payo.
Ito ay isang utos, isang paalala kung kanino dapat ang kanyang katapatan. Umakyat si Ramon sa kanilang silid na dala-dala ang bigat ng mga salitang yon. Nadatnan niya si Isabela na nakaupo sa kama, nakatalikod sa pinto. Hindi ito umiiyak. Nakatingin lang ito sa bintana, sa madilim na kalangitan. Ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigaw. Isinara ni Isabela ang pinto ng banyo at isinandal ang kanyang likod dito. Tanging ang marahang pagtagaktak ng gripo ang gumuguhit sa katahimikan. Doon, sa maliit at malamig na espasyong yon, hinayaan niyang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Hindi siya umiyak ng malakas. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik, halos walang tunog. Ngunit bawat isa ay may dalang bigat na tila kayang lumunod sa kanyang buong pagkatao. Humarap siya sa salamin. Nakita niya ang sariling refleksyon, ang isang babaeng pagod na may mga matang namumugto. Ito na ba siya? Ito na ba ang naging bunga ng pagmamahal na ipinaglaban niya? Ang mga salita ni Doña Esmeralda ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang mga mapanuyang ng ngiti ni Katrina. Ngunit wala sa mga yon ang kasing sakit ng katahimikan ni Ramon. Ang katahimikan niya ang pumatay sa kanya ng dahan-dahan. Ilang sandali pa, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanilang silid. Agad niyang binuksan ang gripo, hinayaang umagos ang tubig para itago ang tunog ng kanyang pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi at naghilamos, pinipilit na magmukhang normal. Lumabas siya ng banyo. Nakatayo roon si Ramon. Nakatanggal na ang butones ng kanyang kwelyo. Ang mukha ay gusot sa pag-aalala o baka sa pagkakasala. Bella, mahinang tawag nito. Hindi siya sumagot. Naglakad siya papunta sa harap ng salamin at nagsimulang magsuklay kahit hindi naman kailangan. Lumapit si Ramon sa likuran niya. Hayaan mo na si Mama. Ganoon lang talaga yon. Napatigil sa pagsusuklay si Isabela. Hinarap niya ang asawa at sa unang pagkakataon, hindi niya itinago ang sakit sa kanyang mga mata. Ganoon lang talaga. Ramon, sa harap ko, sa pamamahay ko, hinayaan mong bastusin ako ng ibang babae. Hinayaan mong ipamukha sa akin ang sarili mong ina na wala akong kwenta. Hindi naman sa ganoon, Bella. Alam mo namang, ang alin Ramon? Putol niya sa sasabihin nito, na ayaw mo ng gulo, na gusto mo lang ng kapayapaan, pero napansin mo ba? Ang kapayapaan mo ay katumbas ng pagdurusa ko. Hindi nakasagot si Ramon. Umiwas ito ng tingin. At sa ginawa nitong iyon, nasagot na ang lahat ng tanong ni Isabela. Kailan, Ramon? Tanong niya. Ang boses ay basag na. Kailan mo ako ipaglalaban? Nanatiling tahimik si Ramon. Napailing na lang si Isabela. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Wala na siyang makuhang sagot. Wala na siyang aasahan. Kukuha lang ako ng tubig, sabi niya. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Nilampasan niya ito at lumabas ng silid. Habang pababa siya ng hagdanan, narinig niya ang isang boses mula sa may hardin. Boses ni Katrina nakikipag-usap sa telepono. Dahil sa katahimikan ng gabi, malinaw ang bawat salita at ang tono nito ay ibang-iba sa malambing na boses na ginamit nito sa hapunan. Ang boses nito ngayon ay matigas, malamig, at puno ng galit. Automatikong napatigil si Isabela sa isang madilim na bahagi ng pasilyo kung saan hindi siya makikita. Oo, ginagawa ko na ang lahat, sabi ni Katrina sa kausap. Huwag kang mag-alala, malapit na. Ang matandang yon, sunod-sunuran sa akin. At ang anak niyang general, isang duwag pala. Naramdaman ni Isabela ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Si Doña Esmeralda at si Ramon ang pinag-uusapan nila. Konting tiis na lang. Pagpapatuloy ni Katrina, babagsak din sila. Lahat ng kinuha nila sa atin, babawiin ko. Maniwala ka sa akin.
para kay Itay, para kay Itay. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa isip ni Isabela. Isang plano, isang paghihiganti. Hindi ito simpleng pagseselos lang. May mas malalim na dahilan. May isang madilim na sikretong unti-unting nabubunyag sa harap niya. Dahan-dahan siyang umatras, pabalik sa hagdanan. Ang puso niya ay kumakarera sa kanyang dibdib. Puno ng takot at pagdududa ang kanyang isipan. Nang makarating siya sa itaas, bigla siyang nakaramdam ng matinding pagkahilo. Napakapit siya sa pader para suportahan ang sarili. Ang buong paligid ay tila umikot. Isang alon ng pagduduwal ang biglang umakyat sa kanyang lalamunan. Napahawak siya sa kanyang tiyan. At doon, sa gitna ng pagkalito at takot, isang malamig na katotohanan ang tumama sa kanya. Kailan nga ba ang huli niyang dalaw? 1 linggo. Mahigit 1 linggo na siyang delayed. Napatingin siya sa kawalan. Ang mga mata ay nanlalaki sa realisasyon. Ang pagod, ang pagkahilo, ang pagsusuka. Hindi maaring. Kinabukasan, ang distansya sa pagitan nilang mag-asawa ay tila isang malawak na karagatang hindi kayang tawirin. Halos hindi sila nag-usap. Si Ramon ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit, habang si Isabela ay tahimik na nakaupo sa harap ng salamin. Pakiramdam ni Ramon, bawat segundong lumilipas ay lalong lumalayo ang loob ng asawa niya sa kanya. At kasalanan niya ang lahat. Nang akma na siyang lalabas ng silid para pumasok sa trabaho, narinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Lumabas si Isabela, ang mukha ay seryoso, walang mababakas na anumang emosyon. Sa isang kamay, may hawak itong isang maliit na puting bagay. Naglakad ito palapit sa kanya at walang salitang iniabot iyon. Nagtatakang kinuha yon ni Ramon. Isang pregnancy test. Napatingin siya rito. 2 linya. 2 malinaw, hindi mapagkakailangang pulang linya. Unti-unting nanlaki ang kanyang mga mata. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa test kit patungo sa mukha ni Isabela. Isabela, bulong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Ito ba? Isang marahang pagtango lang ang isinagot ni Isabela. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng bigat, lahat ng takot, lahat ng pagkakasala na kanyang nararamdaman. Napalitan iyon ng isang purong galak na matagal na niyang hindi naramdaman. Binitiwan niya ang hawak na test kit at walang sabi-sabing niyakap nang mahigpit ang kanyang asawa. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa buhok nito. Nilalanghap ang pamilyar na amoy na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Magiging tatay na ako, bulong niya, hindi makapaniwala. Magiging magulang na tayo, mahal ko. Naramdaman niya ang bahagyang pagtango ni Isabela sa kanyang dibdib. Sa wakas, naramdaman din niya ang pagyakap nito pabalik. Ito na, sabi ni Ramon sa sarili. Ito na ang solusyon. Ito na ang mag-aayos ng lahat. Isang anak, isang bunga ng kanilang pagmamahalan. Siguradong walang sino man, kahit pa ang kanyang ina, ang makakahadlang sa kaligayahang ito. Buong pagmamalaki at saya niyang hinawakan ang kamay ni Isabela at hinila ito pababa. Sabihin natin kay Mama. Nadatnan nila si Doña Esmeralda sa sala, nagbabasa ng dyaryo habang humihigop ng kape. Ma, masayang bati ni Ramon. Hindi maalis ang nangiti sa kanyang mga labi. May maganda po kaming balita. Ibinaba ng matanda ang kanyang dyaryo. Ang mga mata ay malamig pa rin. Tumingin ito sa magkahawak nilang mga kamay at bahagyang tumaas ang isang kilay. Ano iyon? Ma, buntis po si Isabela, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagmamalaki. Magkakaapo na po kayo. Ang inaasahan niyang masayang reaksyon ay hindi dumating. Sa halip, tumayo si Doña Esmeralda, lumakad palapit sa kanila, at sinuri si Isabela mula ulo hanggang paa. Ang tingin nito ay tila isang scanner
na naghahanap ng anumang kapintasan. Talaga ba? Tanong nito. Ang boses ay walang kagalak-galak. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Isabela. Sigurado ka bang sa anak ko yan? Ang tanong na yon ay isang malakas na sampal. Agad na napawi ang nangiti ni Ramon. Naramdaman niya ang panlalamig ng kamay ni Isabela sa loob ng kanyang palad. Ma, ano pong klaseng tanong yan? Hindi niya napigilang sabi. Ngunit bago pa man makasagot ang ina, isang boses ang narinig nila mula sa may pintuan. Good morning po, tita. Ramon. Pumasok si Katrina. May dalang isang basket ng prutas. Ang nangiti ay abot tenga. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na naglaho nang makita nito ang tensyon sa silid at ang magkahawak na kamay ni Ramon at Isabela. Ay pasensya na, nakaistorbo yata ako. Sabi nito, dahan-dahang umatras. Hindi iha, pumasok ka. Sabi ni Doña Esmeralda, ibinaling ang buong atensyon kay Katrina na para bang ito ang mas mahalagang bisita. Sakto ang dating mo, may ibabalita sila. Tumingin si Katrina kina Ramon at Isabela. Ang mga mata ay puno ng pagtataka. Muling nagsalita si Doña Esmeralda. Ang boses ay tila ba may halong panghihinayang. Katrina, iha, magkakaanak na si Ramon kay Isabela. Ang reaksyon ni Katrina ay tila isang eksena mula sa pelikula. Nanlaki ang mga mata nito, napahawak ito sa kanyang bibig at unti-unting namuo ang mga luha. Ti talaga? Congratulations, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Napakasaya ko para sa inyo. Pagkatapos ay yumuko ito. Pasensya na po talaga, tita. Siguro hindi na muna ako dapat magpakita. Ako na ang aalis. Ako na ang lalayo para hindi na ako makagulo pa sa pamilya ninyo. Agad na lumapit si Doña Esmeralda kay Katrina at niyakap ito. Ano ka ba namang bata ka? Hindi mo kailangang umalis. Parte ka ng pamilyang ito. Pagkatapos ay lumingon ang matanda kay Isabela. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ang lahat ng saya at pag-asa na naramdaman ni Ramon kanina ay biglang naglaho. Napalitan iyon ng pamilyar na takot at pagkalito. Tiningnan niya ang kanyang asawa na ngayon ay nakatayo lang na parang isang estatwa, ang mukha ay blangko. Pagkatapos ay tiningnan niya ang kanyang ina na yakap-yakap si Katrina na para bang ito ang tunay na biktima. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Biglang humiwalay sa yakap si Katrina. Napahawak ito sa kanyang noo. Tita, nahihilo po ako. Nagsimula itong umindayog. Ang mga mata ay pumipikit. Bago pa man may makakilos, nawalan ito ng malay at bumagsak. Pero hindi ito bumagsak sa sahig. Nasalo ito ng mga bisig ni Doña Esmeralda. Nataranta si Ramon. Ramon, tumawag ka ng doktor. Sigaw ng kanyang ina. Ang muka ay puno ng pag-aalala para kay Katrina. Dalian mo. Buntis din siya. Ang salitang buntis ay dapat sanang maging isang biyaya. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga De Villa, ang salitang iyon ay naging isang sumpa para kay Isabela. Naging dalawa ang mundo sa loob ng iisang bahay. May isang mundo para kay Katrina, ang mundo ng pag-aaruga, ng mga masusustansyang pagkain na laging nakahain, ng mga bitamina na personal na inaabot ni Doña Esmeralda, at ng walang katapusang pag-aalala mula kay Ramon na inuutusan ng kanyang ina. At may isang mundo para kay Isabela. Ang kanyang umaga ay hindi na nagsisimula sa amoy ng kape, kundi sa amoy ng floor wax. Dahil naglilihi ka, hindi ibig sabihin ay tatamarin ka na. Sabi sa kanya ni Doña Esmeralda isang umaga, habang pinapanood siyang magpunas ng sahig. Kailangan mong kumilos para maging malusog ang bata sa sinapupunan mo. Si Isabela na nahihilo at nasusuka dahil sa pagbubuntis ay napalunok na lang at ipinagpatuloy ang pagkayod. Ang kanyang likod ay kumikirot, ang kanyang mga kamay ay namamanhid.
Sa oras ng pagkain, ang lamesa ay puno ng mga paborito ni Katrina. Samantalang ang para sa kanya ay ang mga natira kagabi. O kung minsan, isang mangkok lang ng kanin at isang pirasong isda. Pinapanood niya silang tatlo. Si Ramon, ang ina nito at si Katrina na kumakain at nagtatawanan na parang isang perpektong pamilya. At siya, isa lamang siyang anino sa sarili niyang pamamahay, isang multong hindi nakikita. Ang pinakamasakit na bahagi ng araw ay ang gabi. Papasok si Ramon sa kanilang silid. Dala ang bigat ng buong araw. Hindi na ito tumatabi sa kanya. Hindi na siya nito hinahagkan. Nahiga na lang ito sa kabilang dulo ng kama. Tila may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nilang dalawa. Isang gabi, nagising si Isabela sa isang mahinang kaluskos. Nakatayo sa tabi ng kanyang kama si Ramon. May daladalang isang tray ng pagkain, isang mainit na sopas, isang baso ng gatas, at ilang piraso ng prutas. Hindi nagsalita si Isabela. Tinitigan niya lang ang asawa. Sa dilim, nakita niya ang pagkakasala sa mga mata nito. Kumain ka, mahinang bulong ni Ramon. Hindi ka kumain kanina sa hapunan. Inilapag nito ang tray sa bedside table. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang unang pagkakataon sa loob ng ilang linggo. Ang paghawak ay malamig, nanginginig. Bella, pasensya na. Kaya mo yan, bulong nito bago mabilis na bumalik sa kanyang higaan at nagtalukbong ng kumot. Kaya mo yan. Ang mga salitang iyon ay hindi nakatulong. Sa halip, ang mga iyon ay parang gasolinang ibinuhos sa apoy na nagsisimula nang mag-alab sa kanyang puso. Hindi niya kailangan ng limos na pagkain sa gitna ng gabi. Hindi niya kailangan ng mga pabulong na salitang walang paninindigan. Ang kailangan niya ay isang asawa. Kinabukasan, habang siya ay nag-iisa sa silid, hinaplos niya ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong umuumbok. Isang pangako ang binitiwan niya sa katahimikan. Anak, hindi ako susuko, bulong niya. Hindi para sa akin, kundi para sa'yo. Lalaban si Mama. Ang lungkot sa kanyang puso ay unti-unting napalitan ng galit. At ang galit ay naging determinasyon. Kung walang tutulong sa kanya, siya mismo ang kikilos. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan mula pa noong kolehiyo, si Ana. Ana, kailangan ko ng tulong mo, sabi ni Isabela. Ang boses ay seryoso at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ikinuwento niya ang lahat, maliban sa sarili niyang paghihirap. Itinuon niya ang kwento kay Katrina at sa hinala niyang mayroon itong ibang motibo. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya, Ana. Pakiusap ni Isabela, lalo na ang tungkol sa pamilya niya, sa ama niya. Walang problema, Bella. I'll do what I can. Mag-iingat ka dyan. Sagot ni Ana, puno ng pag-aalala. Lumipas ang 2 araw. Habang naglilinis siya ng hardin sa ilalim ng init ng araw, bilang isa na namang utos mula kay Doña Esmeralda, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Mabilis siyang nagtago sa likod ng isang malaking halaman at binasa ang text mula kay Ana. Bella, nahanap ko na. Ang ama ni Katrina, si Mr. Alfonso Sebastian, ay isang negosyante noon, kalaban sa negosyo ng pamilya de Villa. Nalugi ang kumpanya niya dahil sa isang hostile takeover na pinangunahan ng ama ni Ramon. Nagpakamatay si Mr. Sebastian dahil sa pagkalugi. Napahawak sa bibig si Isabela. Ang hinala niya ay totoo. Paghihiganti. Ito ang dahilan ng lahat. Ngunit habang tinititigan niya ang mensahe, isa pang text ang pumasok mula kay Ana. Isang mensahe na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at sa pag-ikot ng kanyang mundo. Bella, may isa pa. Mas mabigat mo ito. Naghihintay siya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig. At pagkatapos ay dumating ang kasunod na mensahe. May long-term boyfriend si Katrina. At hindi si Ramon yon. Pakiramdam ni Ramon ay sabay siyang naglalakad
sa dalawang magkaibang mundo. Sa umaga, sa kampo, siya ay isang general na may kontrol sa lahat. Ngunit pag-uwi niya sa gabi, siya ay isang bihag sa sarili niyang pamamahay na ipit sa pagitan ng dalawang nag-uumpugang bato, ang kanyang ina at ang kanyang asawa. Ngunit ang totoo, matagal na siyang pumili ng kanyang kakampihan. Ang pinili niya ay ang katahimikan. Isang hapon, naabutan niya si Katrina sa kanilang library. Nag-iisa itong nakaupo at nakatingin sa labas ng bintana. May hawak itong isang lumang photo album. Ramon, malungkot na bati nito nang mapansin siya. Lumapit si Ramon, hindi dahil gusto niya, kundi dahil iyon ang inaasahan sa kanya. Tingnan mo, sabi ni Katrina. Itinuturo ang isang litrato. Ito yung high school graduation natin. Naaalala mo pa ba? Sinabi mo sa akin noon na ako ang pinakamagandang babae sa buong batch. Ngumiti ng pilit si Ramon. Matagal na yon, Katrina. Hindi para sa akin, sagot nito. Ang mga mata ay nagsimulang mamasa. Alam mo, Ramon, minsan iniisip ko, paano kaya kung tayo ang nagkatuluyan? Siguro mas masaya tayo ngayon. Isinara ni Ramon ang album. May asawa na ako, Katrina, at magkakaanak na kami. Tumawa si Katrina, isang tawang walang saya. Oo nga pala, ang swerte-swerte ni Isabela sa'yo. Samantalang ako, heto, nag-iisa, nagdadalang tao na walang kasiguraduhan. Bawat salita nito ay isang patalim na sumusundot sa konsensya ni Ramon. Alam niyang may responsibilidad siya rito. O iyon ang ipinapamukha sa kanya ng lahat. Huwag kang mag-alala, Katrina. Hindi ka namin pababayaan, sabi niya. Ang mga salitang yon ay tila isinubo sa kanya ng kanyang ina. Kinagabihan, ipinatawag siya ni Doña Esmeralda sa opisina nito. Sa ibabaw ng mesa ay nakakalat ang mga dokumento. Ramon, umupo ka, sabi nito sa seryosong tono. Sumunod siya. Ito ang mga papeles ng ating kumpanya, sabi ng ina, itinuturo ang mga dokumento. Stable? Malakas. Pero alam mo kung anong kayang sumira dito? Isang salita lang. Ano po yon, ma? Iskandalo, sagot ni Doña Esmeralda. Isipin mo na lang, isang general, may asawa, pero nakabuntis ng iba. At ang mas malala, ang babaeng yon ay isang dekalibring tao rin. Kung hindi natin ito aayusin ng tama, masisira ang pangalan ng pamilya. Masisira ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Napahilamos ng mukha si Ramon. Ano po ang gusto ninyong gawin ko? Tumingin sa kanya ang ina. Ang mga mata ay matalim. Kailangan mong mamili, Ramon. Ang kapakanan ng pamilyang ito o ang isang babaeng wala namang naidulot sa atin kundi gulo. Alam niya kung sino ang tinutukoy nito. Si Isabela. Ma, asawa ko si Isabela. Buntis siya sa anak ko. At buntis din si Katrina, giit ng ina. Ang pagkakaiba? Si Katrina, naiintindihan ang posisyon mo. Handa siyang magparaya para sa kapakanan ng lahat. Samantalang ang asawa mo, puro na lang selos at pagdududa. Siya ang sumisira sa kapayapaan ng pamamahay na ito. Pag-akyat niya sa kanilang silid, nadatnan niyang nag-aayos ng damit si Isabela. Nakita niya ang pagod sa mukha nito, ang pangangayayat ng katawan nito, kahit pa nagdadalang tao ito. Nakita rin niya kung paano ito nasusuka sa banyo kanina. Mag-isa, walang umaalalay. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang haplusin ang likod nito at sabihing, nandito ako. Ngunit sa halip na gawin iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang kanyang ina. Sinagot niya ito at tumalikod kay Isabela. Nang matapos ang tawag, humarap siya sa asawa. Ngunit ngayon, ang mukha ni Isabela ay iba na. Hindi na ito malungkot. Mayroon itong determinasyon. Mayroon itong tapang. Ramon, kailangan nating mag-usap. Seryosong sabi ni Isabela. Inilapag nito sa kama ang isang sobre. Ano to?
Tanong niya. Buksan mo, sagot ni Isabela. Binuksan niya ang sobre. Sa loob, may mga litrato. Mga litrato ni Katrina na may kasamang ibang lalaki. Magkayakap, magkahalik. May boyfriend si Katrina Ramon. Sabi ni Isabela, ang boses ay matatag. Hindi ikaw ang ama ng dinadala niya. Niloloko niya tayong lahat. Napatingin si Ramon sa mga litrato. Pagkatapos ay kay Isabela. Nakita niya ang katotohanan sa mga mata nito. Ngunit sa likod ng katotohanan iyon, narinig niya ang boses ng kanyang ina. Gagawa at gagawa yan ng kwento para sirain si Katrina, para sirain tayo. Pinikit ni Ramon ang kanyang mga mata. Ang isip niya ay naguguluhan. Ang puso niya ay nahahati. Sa huli, ang takot ang nanalo. Ang takot sa kanyang ina. Ang takot sa iskandalo. Ang takot na masira ang perpektong imahe na matagal na nilang inaalagaan. Itinapon niya ang mga litrato sa kama. Ano to, Isabela? Nagseselos ka, kaya gumagawa ka ng ganito. Ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig, kahit pasalungat iyon sa kanyang nararamdaman. Nakita niya ang gulat at sakit sa mukha ni Isabela. Ang tapang nito kanina ay biglang naglaho, napalitan ng kawalan ng pag-asa. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yumuko si Ramon. Hindi niya kayang salubungin ang mga mata nito. Tumigil ka na, Isabela. Sabi niya, ang boses ay halos pabulong. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Emdunggen tuong mukwang no? Pagkasabi niya niyon, narinig niya ang isang malakas na sampal. Hindi sa kanyang pisngi, kundi sa katahimikan ng silid. Isang sampal na gawa sa mga salitang binitiwan niya. Isang sampal na tuluyang sumira sa kung anumang natitira pa sa kanilang dalawa. Ang mga salitang binitiwan ni Ramon ay hindi na sampal. Isa na itong pader. Isang pader na tuluyan ng naghiwalay sa kanilang dalawa. Kahit pa natutulog sila sa iisang kama. Sa mga sumunod na araw, hindi na umiyak si Isabela. Napalitan ng isang malamig na determinasyon ang sakit sa kanyang puso. Tumingin siya sa salamin isang umaga at hinaplos ang kanyang tiyan. Halos hindi pa ito mahahalata. Ngunit alam niyang nandyan na. Hindi na ito para sa aming dalawa ni Ramon. Bulong niya sa sariling refleksyon. Hindi na ito para sa pamilyang ito. Ito ay para sa iyo, anak. At hindi hahayaan ni Mama na lumaki ka sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Kailangan niya ng katibayan. Isang katibayan na hindi kayang itapon o ipagsawalang bahala ni Ramon. Nag-isip siya ng plano. Isang umaga, habang nag-aalmusal, sinadya niyang magpakita ng panghihina. Napahawak siya sa kanyang ulo. Masama po yata ang pakiramdam ko, Mama, sabi niya kay Doña Esmeralda. Baka kailangan ko pong magpatingin sa doktor para na rin po sa check-up ng baby. Tiningnan lang siya ng matanda. Walang bahid ng pag-aalala. Sige, pero huwag kang magtagal. Marami ka pang gagawin dito. Iyon lang ang kailangan niya. Isang permiso para makaalis. Ngunit hindi siya dumiretso sa ospital na laging binabanggit ng biyenan niya. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang coffee shop malapit sa bahay nila. Nagpark siya sa isang pwesto kung saan tanaw na tanaw niya ang gate ng kanilang mansyon. Naghinintay siya. Ilang oras ang lumipas. Nang malapit ng mananghalian, eksakto sa kanyang inaasahan, lumabas ang sasakyan ni Katrina. Agad na pinaandar ni Isabela ang kanyang sasakyan at maingat na sumunod. Menjaga jarak yang aman. Hindi ito papunta sa direksyon ng malalaking ospital sa syudad. Sa halip lumiko ito papasok sa mga lumang distrito ng Maynila, mga kalyeng masisikip at mga gusaling luma na. Ang puso ni Isabela ay kumakarera sa kanyang dibdib. Saan ito pupunta? Huminto ang sasakyan ni Katrina sa tapat ng isang maliit, 2 palapag na gusali. Walang malaking karatula. Tanging isang kinakalawang na gate at isang maliit na sign na nakasulat, Sebastian Medical Clinic. Nagpark si Isabela sa kabilang kanto sa likod ng isang delivery van. Mula doon, kitang-kita niya si Katrina na bumaba ng sasakyan. Lumingalinga ito sa paligid.
bago mabilis na pumasok sa loob ng klinik. Sebastian Medical Clinic. Ang apelyido ni Katrina. Mas lalong tumibay ang kanyang hinala. Naghinintay siya ng halos kalahating oras bago siya naglakas loob na bumaba. Inayos niya ang kanyang sarili, huminga ng malalim, at naglakad papasok sa klinik. Ang loob ay maliit at halos walang tao, maliban sa isang babaeng nasa reception desk. Mukha itong pagod at bored. "Good morning, miss." Bati ni Isabela, pinipilit ng ngumiti. "Pwede po bang magtanong?" Tumingin lang sa kanya ang babae. Dito na. Lakasan ng loob. Binuksan ni Isabela ang kanyang pitaka at maingat na naglabas ng 5,000 piso at ipinatong sa desk. Nanlaki ang mga mata ng receptionist, agad itong tumingin sa paligid. "Ano po to, ma'am?" "Bonus mo na," mahinang sabi ni Isabela. "May isa lang akong tanong. Pasyente ninyo ba si Katrina Sebastian?" Nag-aalangang tumingin ang babae sa pera, pagkatapos ay kay Isabela. Tumango ito. "Opo, ma'am. Pasyente po namin siya." Naglabas pa ng 5,000 si Isabela at idinagdag sa nauna. Lagi ba siyang nagpapa-check up dito para sa pagbubuntis niya? Tanong ni Isabela. Ang boses ay nanginginig na. Kinuha ng babae ang pera at mabilis na isinilid sa kanyang bulsa. Yumuko ito na parang may ibubulong. Lumapit si Isabela para makinig. "Lagi po siyang pumupunta dito, ma'am." Bulong ng nurse. "Pero hindi po para sa check-up." Kumunot ang noo ni Isabela. "Anong ibig mong sabihin?" Sumulyap muli sa paligid ang nurse bago bumulong muli. Ang mga salita ay tila isang bombang sumabog sa pandinig ni Isabela. Hindi po nakarehistro si Miss Katrina para sa anumang prenatal check-up dito. Pumupunta lang po siya dito para kumuha ng pekeng medical certificate. Ang mga salitang narinig ni Isabela mula sa yaya ay hindi lang isang simpleng impormasyon. Ito ay isang sandata. Isang sandata na sa wakas ay gigibas sa lahat ng kasinungalingan sa pamamahay na yon. Hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Umuwi siya na dala-dala ang nag-alab na pag-asa sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang mayroon siyang kapangyarihan. Hindi niya hinintay ang gabi. Sinalubong niya si Ramon pagpasok pa lang nito sa pinto mula sa trabaho. "Ramon, kailangan nating mag-usap. Ngayon din," sabi niya. Ang boses ay matatag at hindi nagpapakita ng anumang pag-aalinlangan. Nakita ni Ramon ang kakaibang kislap sa mga mata ng asawa. Hindi ito galit, kundi isang matibay na determinasyon. Sumunod ito sa kanya papasok sa kanilang silid nang walang tanong. "Ano na naman to, Isabela?" tanong ni Ramon. Ang boses ay pagod. "Sinundan ko si Katrina," diretsong sabi ni Isabela. Agad na kumunot ang noo ni Ramon. "Hindi ba't sinabi ko nang tumigil ka na? At sinabi mo ring magtiwala ako sa'yo. Pero kailan mo ba ipinakita na karapat-dapat kang pagkatiwalaan?" Ganti ni Isabela. "Makinig ka muna, Ramon. Pumunta siya sa isang maliit na klinika sa Maynila. Ang pangalan, Sebastian Medical Clinic. Nakaapelyido sa kanya. At alam mo ba kung anong nalaman ko?" Tinitigan niya ng diretso ang mga mata ng asawa. Pumupunta siya doon, hindi para magpa-check up, kundi para kumuha ng pekeng medical certificate. Nakita ni Isabela ang pagbabago sa mukha ni Ramon. Ang pagkainis ay napalitan ng pagdududa. Sa wakas, nakikita niyang may epekto ang kanyang mga sinasabi. "Paano mo nalaman yan?" tanong ni Ramon. "Nakausap ko ang receptionist. Binayaran ko siya para sa impormasyon. Ramon, maniwala ka sa akin. Ito na yung patunay. Pinaglalaruan niya lang tayong lahat." Umupo si Ramon sa gilid ng kama, napahawak sa kanyang ulo. Ang isip niya ay naguguluhan. May isang bahagi sa kanya na gustong maniwala kay Isabela. Nakikita niya ang katapatan sa mga mata nito. Ngunit meron ding isang malakas na boses sa kanyang isip.
ang boses ng kanyang ina na nagsasabing isa lang itong patibong. Kakausapin ko siya, sabi ni Ramon, tumatayo. Sasama ako, giit ni Isabela. Huwag na, ako na lang, sabi ni Ramon. Dito ka lang, hintayin mo ako. Lumabas si Ramon ng silid na may mabigat na dibdib. Habang naglalakad siya sa pasilyo, pakiramdam niya ay dinadala niya ang bigat ng buong mundo. Ito na yon. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit pagdating niya sa sala, nagulat siyang nandoon na ang kanyang ina at si Katrina. Magkatabing nakaupo sa sofa, tila ba hinihintay na siya. Ramon, anak, mabutit nandito ka na. Sa lubong ni Doña Esmeralda, ang mukha ay seryoso. May gusto raw kausapin sa'yo si Katrina. Tumingin si Ramon kay Katrina. Ang mga mata nito ay namumugto na para bang kanina pa ito umiiyak. Ramon, sabi ni Katrina. Ang boses ay nanginginig. Aalis na lang yata ako dito. Hindi ko na yata kaya. Bakit, Ted? Anong nangyari? Tanong ni Ramon, kahit may ideya na siya. Nakita ko si Isabela kanina sa labas ng klinika kung saan ako nagpapacheck up. Sabi ni Katrina. Sinusundan niya yata ako, Ramon. Natatakot ako sa kanya. Paano kung may gawin siyang masama sa akin? Or sa magiging anak natin? Bago pa man makasagot si Ramon, inilapag ni Doña Esmeralda ang isang papel sa ibabaw ng mesa. Tingnan mo to, Ramon, sabi ng ina. Kinuha niya ang papel, isang resulta ng ultrasound. Malinaw na nakasulat ang pangalan, Katrina Sebastian. At sa ibaba, ang pangalan at pirma ng kanilang family doctor, isang respetadong doktor na matagal nang kilala ng pamilya. Ako na mismo ang nagpasama sa kanya kaninang umaga sa totoong doktor natin, paliwanag ni Doña Esmeralda, para matigil na ang mga walang kwentang hinala ng asawa mo. Ayan ang resulta. Malusog ang bata, malusog ang apo ko. Napatingin si Ramon mula sa papel kay Katrina at sa kanyang ina. Ito na, ang katibayan. Isang katibayan na sumasalungat sa lahat ng sinabi ni Isabela. Naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga balikat. Ang kaunting pag-asa na naramdaman niya kanina ay tuluyan ng namatay. Kita mo na, anak, sabi ng kanyang ina. Ang boses ay malumanay, ngunit puno ng panunumbat. Gumagawa lang ng kwento si Isabela para sirain ang pamilya natin, para paghiwalayin tayong mag-ina. Ngayon, tatanungin kita ulit, Ramon. Sino ang paniniwalaan mo? Ang isang nagseselos na asawa? O ang sarili mong ina? Yumuko si Ramon. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang lakas para mag-isip. Ang gusto na lang niya ay matapos na ang lahat ng ito, bumalik siya sa kanilang silid. Nadatnan niya si Isabela na naghihintay. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Oh, anong sabi niya? Tanong nito. Hindi tumingin si Ramon. Hindi niya kayang harapin ang mga matang yon. Dumiretso siya sa aparador at nagkunwaring may hinahanap. Ramon? Huminga siya ng malalim at mula sa kaibuturan ng kanyang kaduwagan, binitiwan niya ang mga salitang tuluyan nang gumuho sa mundo ni Isabela. Tama na, Isabela. Nakita ko na ang resulta ng ultrasound. Itigil mo na to. Narinig niya ang isang mahinang paghikbi mula sa likuran niya. Pinagkakatiwalaan mo pa rin sila. Kaysa sa akin, sabi ni Isabela, ang boses ay basag. Hinarap niya ito. Wala nang magagawa ang pag-iimbestiga mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na. Ayoko na ng gulo. Anka mem diutrathem bat ko diu ginua. Pagkasabi niya nyon, wala nang luhang pumatak mula sa mga mata ni Isabela. Napalitan iyon ng isang malamig na kawalan. Isang katahimikan na mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Alam na ni Isabela. Wala na siyang asawa. Mag-isa na lang siya sa laban na ito. Ang bahay ng mga De Villa ay naging isang malaking yelo.
Ang katahimikan ni Isabela ay hindi na isang uri ng pagsuko. Ito ay naging isang baluti, isang malamig at matigas na pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili at ng batang dinadala niya. Hindi na siya nakikipag-usap, maliban na lang kung kinakailangan. Ginagawa niya ang mga inuutos sa kanya nang walang reklamo, ngunit wala na ring emosyon. Para siyang isang manika na kumikilos, humihinga, ngunit ang kaluluwa ay matagal nang umalis. Pinapanood siya ni Ramon mula sa malayo. Gusto niyang lumapit. Gusto niyang sirain ang pader na yon. Ngunit sa tuwing susubukan niya, sasalubungin lang siya ng isang tinging blanko at malamig. Ang tanging init na nararamdaman pa ni Isabela ay tuwing kausap niya ang kanyang ama sa telepono. Isang gabi, ilang linggo bago ang kanyang kabuwanan, tinawagan niya ito. Nakaupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ng mga bituin habang hinahaplos ang kanyang malaki ng tiyan. "Pa, kamusta na po kayo?" tanong niya, pinipilit pasiglahin ang kanyang boses. "Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo, anak," sagot ni General Ricardo. "Malapit na ang araw mo. Kinakabahan ka ba?" "Hindi po, pa. Excited na po akong makita ang apo ninyo." Isang kasinungalingan. Ang totoo, kinakabahan siya. Ngunit hindi dahil sa panganganak. Kinakabahan siya sa kung anong mundo ang naghihintay para sa kanyang anak. "Mabuti naman," sabi ng general. "Si Ramon ba? Inaalagaan ka bang mabuti? Baka gusto mong dito ka na muna sa atin hanggang sa manganak ka?" Naramdaman ni Isabela ang pagbara sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw ng, "Opo, pa, sunduin niyo na po ako." Gusto niyang isumbong ang lahat, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ayaw niyang bigyan ng problema ang kanyang ama. "Naku, pa, huwag na po. Baka sabihin ni Mama Esmeralda, masyado akong maarte," sabi niya. Sinadyang gawing biro ang tono. "Okay lang po ako dito. Alagang-alaga po ako ni Ramon." Isang mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Kilala siya ng kanyang ama. Alam nitong may mali. "Isabela," sabi nito sa isang seryosong tono. "Anak, makinig ka. Kahit anong mangyari, kahit anong oras, tawagan mo lang ako. Pupuntahan kita. Naiintindihan mo ba?" Hindi na napigilan ni Isabela ang isang butil ng luha na pumatak mula sa kanyang mata. "Oo po, pa. Naiintindihan ko po. I love you po. I love you too, anak. Always." Pagkababa ng telepono, niyakap ni Isabela ang kanyang sarili. Ang pag-uusap na yon ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Sa kabilang dako, sa isang bahay sa Quezon City, ibinaba ni General Ricardo Reyes ang telepono, ngunit hindi ang kanyang pag-aalala. Tumingin siya sa isang malaking litrato sa kanyang mesa. Ang litrato ni Isabela noong araw ng kasal nito. Nakangiti, masaya, at puno ng pag-asa. "May mali," bulong niya sa sarili. "Hindi ganyan ang boses ng anak ko." Tumayo siya at lumakad papunta sa bintana. Ang mga kamay ay nasa likod. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw ng kasal, sa mga pangako ni Ramon, sa ngiti ni Doña Esmeralda na hindi kailanman umabot sa mga mata. Bilang isang general, sanay siyang magbasa ng tao. Sanay siyang makiramdam ng panganib. At ngayon, ang kanyang buong pagkatao ay sumisigaw na ang kanyang anak ay nasa panganib. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang aide. "Mag-imbestiga ka," utos niya. Ang boses ay matigas at walang paligoy-ligoy. "Alamin mo ang lahat ng nangyayari sa loob ng pamamahay ng mga Divilla. Bawat detalye, maliit man o malaki, at i-report mo sa akin araw-araw." Bumalik si Isabela sa realidad ng kanyang silid. Tumingin siya sa mga gamit ng sanggol na inihanda niya sa isang sulok. Ang maliliit na damit, ang kuna na hindi pa nabubuo. "Sana, paglabas mo, anak, magbago na ang lahat." Dasal niya. Humiga siya sa kama, ramdam ang bigat ng kanyang katawan at ng kanyang puso.
Habang sinusubukan niyang matulog, bigla siyang nakaramdam ng isang matalas na sakit sa kanyang puson. Napahawak siya dito. Sinundan pa yun ng isa pa, mas malakas. Napatingin siya sa ibabang bahagi ng kumot at nakita niya ang basa. Hindi. Hindi pa pwede. Masyado pang maaga. Sinubukan niyang tumayo. Ngunit isa na namang mas matinding sakit ang kanyang naramdaman. Isang sakit na nagpatili sa kanya. Ramon! Sigaw niya. Ang boses ay puno ng takot. Ramon! Tulong! Ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang bisperas ng kanyang pagsilang ay dumating na. Ang mga oras sa loob ng delivery room ay tila walang katapusan. Bawat sakit, bawat sigaw, bawat patak ng pawis ni Isabela ay isang laban para sa dalawang buhay. Si Ramon ay nasa labas, palakad-lakad, hindi mapakali. Kasama niya sina Doña Esmeralda at Katrina. Ang mukha ng kanyang ina ay blangko, habang si Katrina naman ay halatang naiinis sa paghihintay. Napakatagal naman, reklamo ni Katrina. Baka naman nagiinarte lang yan sa loob. Hayaan mo na, sabi ni Doña Esmeralda. Lalabas din yan. Walang narinig si Ramon sa mga sinabi nila. Ang tanging naririnig niya ay ang mga sigaw ni Isabela mula sa loob. Bawat sigaw ay tila isang sundang na tumatarak sa kanyang dibdib. Isang paalala ng lahat ng kanyang pagkukulang. At pagkatapos, isang malakas na iyak ng sanggol ang pumuno sa buong pasilyo. Napatigil si Ramon. Napatingin siya sa pinto. Anak niya. Nariyan na ang anak niya. Ilang sandali pa, lumabas ang isang nurse na kangiti. Congratulations, sir. It's a healthy baby boy. Pwede na po kayong pumasok. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Ramon. Mabilis siyang pumasok, iniwan ang dalawang babae sa labas. Ang nakita niya sa loob ay isang imahe na hinding-hindi niya malilimutan. Nakahiga si Isabela, pagod na pagod. Ngunit sa kanyang mga mata ay may isang kislap na ngayon niya lang ulit nakita. Ang kislap ng purong pagmamahal. Sa kanyang mga bisig, nakabalot sa isang puting kumot, ay ang kanilang anak. Dahan-dahan siyang lumapit. Ramon, mahinang tawag ni Isabela. Ipinakikita sa kanya ang sanggol. Ang anak natin. Sumilip si Ramon. Isang maliit na anghel. Ang perpektong kombinasyon ng kanilang dalawa. Hindi niya napigilan ang mga luhang namuo sa kanyang mga mata. Inabot niya ang kamay at hinaplos ang malambot na pisngi ng sanggol. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat. Nawala ang kanyang ina, si Katrina, ang takot, ang kasalanan. Ang natira na lang ay silang tatlo. Ang kanyang pamilya. Mahal na mahal ko kayo. Bulong niya. At sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, naramdaman niyang totoo ang mga salitang yon. Ngunit ang perpektong sandaling iyon ay biglang nabasag. Bumukas ng malakas ang pinto. Pumasok si Doña Esmeralda, kasunod si Katrina. Ang mga mukha nila ay hindi nagpapakita ng anumang saya, kundi ng isang madilim na intensyon. Tingnan natin, sabi ni Doña Esmeralda. Ang boses ay malamig. Lumapit ito sa sanggol at tinitigan ito ng masama. Kamukha mo, sabi nito kay Isabela. Ngunit ang tono ay hindi isang papuri. Isa itong akusasyon. Walang bahid ng Divilla. Napatayo ng tuwid si Ramon. Ma, ano pong ibig ninyong sabihin? Ngumisi si Katrina. Ang ibig sabihin ng Tita Ramon ay baka hindi sa'yo ang batang yan. Ano? Sigaw ni Ramon. Huwag kang mag-alala, sabi ni Katrina. May inilabas na isang sobre mula sa kanyang bag. Naghanda na kami. Isang DNA test request para malaman natin ang totoo. Niyakap ni Isabela ang kanyang anak ng mahigpit. Walang hiya kayo. Paano ninyo nagagawa ito? Kami pa ang walang hiya. Ganti ni Doña Esmeralda, ang boses ay tumaas na. Ikaw
Ikaw na nagdala ng kahihiyan sa pamilyang ito. Ikaw na taksil. Tumingin si Isabela kay Ramon. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa, humihingi ng tulong, ng proteksyon. Ramon, please, wag mong hayaan to. Si Ramon ay nakatayo sa gitna, na paralisa. Tumingin siya sa kanyang ina na puno ng galit. Tumingin siya kay Katrina na puno ng tagumpay. At tumingin siya kay Isabela na puno ng sakit at takot, yakap-yakap ang kanilang anak. Ang isip niya ay sumisigaw. Ipagtanggol mo sila. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi gumagalaw. Ang dila niya ay tila naputol. Bago tayo magpa-DNA test, sabi ni Doña Esmeralda, lumalapit kay Isabela. Mayroon ka munang kailangang gawin. Kailangan mong humingi ng tawad sa pamilyang ito para sa iyong kataksilan. Umiling si Isabela. Ang mga luha ay tuloy-tuloy na sa pag-agos. Wala akong ginawang masama. Kung ganoon, patunayan mo. Hamon ng matanda. Lumuhod ka. Ang utos na yon ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Muling napatingin si Isabela kay Ramon. Ito na ang huling pagkakataon. Ang huling hibla ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan. Ramon, please, say something. Do something. Ngunit si Ramon ay nanatiling nakatayo roon, isang estatwa ng kaduwagan. Tumingin ito sa sahig. Umiwas ito ng tingin. At sa sandaling iyon, narinig ni Isabela ang malakas na pagbasag, hindi ng salamin, hindi ng plato, kundi ng kanyang puso. Tapos na, wala na. Habang ang lahat ng atensyon ay nasa kanila, walang nakapansin sa bahagyang pagbukas ng pinto. Walang nakapansin sa isang teleponong nakatutok, nagre-record ng lahat. Inilipat ni Doña Esmeralda ang kanyang tingin kay Ramon. Anak, ano pang hinihintay mo? Sabihin mo sa asawa mo ang dapat niyang gawin. Ang lahat ng mata ay napunta kay Ramon. Ang buong silid ay naghihintay, huminga ng malalim si Ramon. At tumango siya ng dahan-dahan, isang pagtango na sumiselyo sa kanyang hatol. Lumuhod ka, bulong ni Doña Esmeralda. Ngumingisi. Lumuhod ka. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng silid. Tila ba sinipa ito ng buong puwersa. Isang boses, malalim, makapangyarihan, at puno ng isang galit na kayang magpayanig ng buong mundo. Ang dumagundong sa buong silid. Ang boses na yon, parang isang kulog na dumagundong sa loob ng maliit na silid. Hindi ito pasigaw, ngunit ang bigat at kapangyarihan nito ay sapat na para patigilin ang paghinga ng lahat. Naramdaman ni Ramon na tila binuhusan siya ng isang drum ng nagyeyelong tubig. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto. Nakatayo roon si General Ricardo Reyes. Suot nito ang kanyang kompletong uniforme, ang mga bituin at medalya. Sa dibdib nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng ospital. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa isang galit na kayang tumupok ng isang buong syudad. Sa likod niya ay nakatayo ang dalawa niyang aide, matitikas din ang tindig. Ang mga mata ay nakatuon sa unahan. Walang nagsalita. Maging si Doña Esmeralda ay natigilan. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas sa gulat. Si Katrina naman ay biglang namutla. Ang unang gumalaw ay ang general. Naglakad ito papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi nito tiningnan si Ramon. Hindi nito tiningnan si Doña Esmeralda. Ang mga mata nito ay nakatuon lamang kay Isabela, na nakayakap pa rin sa sanggol, umiiyak ng tahimik. Sino ang nag-utos sa anak ko na lumuhod? Tanong ng general. Ang boses ay mababa, ngunit nanunuot sa buto. Walang sumagot. Ngumiti ng bahagya si General Ricardo, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Isang nangiting mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itinaas nito ang kanyang kamay at nagbigay ng isang senyas. Ang isa sa kanyang mga aide ay humakbang pasulong at inilapag ang isang folder sa ibabaw ng mesa. Binuksan niya ito. Unang ebidensya, sabi ng aide sa isang malinaw at malakas na boses.
Isang opisyal na testimonya mula sa isang receptionist ng Sebastian Medical Clinic. Nagsasabing si Miss Katrina Sebastian ay regular na kumukuha ng pekeng medical certificate para sa kanyang pagbubuntis. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Napatingin siya kay Katrina na ngayon ay nanginginig na sa takot. Pangalawang ebidensya, pagpapatuloy ng aid. Inilabas nito ang isang cellphone at pinindot ang play. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa silid. Ang boses ni Katrina nakikipag-usap sa telepono. Huwag kang mag-alala. Malapit na. Babagsak din sila. Lahat ng kinuha nila sa atin, babawiin ko. Para kay Itay. Hindi. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Sigaw ni Katrina. Ang boses ay puno ng desperasyon. Ngunit hindi pa tapos ang aid. At ang huling ebidensya, isang kopya ng birth certificate ng batang nasa sinapupunan ni Miss Sebastian na ipinadala sa amin ng kanyang kasintahan, si Mr. David Lim, na handang tumestigo na siya ang tunay na ama. Sa pagkakataong yon, napaupo si Katrina sa sahig. Ang kanyang mukha ay nabalot ng pagkatalo. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila malabong ingay na lang sa pandinig ni Ramon. Ang kanyang mundo ay nagsimulang umikot. Ang kanyang paningin ay nakatuon sa kanyang ina, na ngayon ay nakatayo na, parang isang estatwa. Ang mukha ay hindi maipinta. Doon na nagsalita muli si General Ricardo, at sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Ramon. Alam mo, Ramon, sabi nito, ang boses ay puno ng pagkasuklam. Inaasahan ko na ang panloloko ng babaeng yan. Ang hindi ko inaasahan ay ang kaduwagan mo. Lumapit ang general kay Ramon. Bawat hakbang ay tila isang dagok sa kanyang dibdib. Isinakripisyo mo ang iyong mag-ina. Para kanino? Para sa paggalang mo sa isang ina? Huminto ito sa harap mismo ni Ramon. Hayaan mong imulat kita sa katotohanan, General de Villa. Ang babaeng tinatawag mong Mama ay hindi mo tunay na ina. Isang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa isang pagsabog ang bumalot sa silid. Ano? Nanginginig na tanong ni Ramon. Siya ang pangalawang asawa ng iyong ama, paliwanag ni General Ricardo. Isang babaeng pumasok lang sa buhay ninyo matapos mamatay ang tunay mong ina. Isang babaeng nagpanggap na mahalin ka para makuha ang yaman ng mga de Villa. Gumuho ang mundo ni Ramon. Lahat ng kanyang pinaniniwalaan, ang pundasyon ng kanyang pagkatao, ang dahilan ng kanyang pagsunod, ang dahilan ng kanyang pananahimik, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Napatingin siya kay Doña Esmeralda. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, ang pagkumpirma ng lahat. Naglakad si General Ricardo palayo sa kanya. Lumapit ito kay Isabela. Dahan-dahan at maingat, kinuha nito ang sanggol mula sa mga bisig ng kanyang anak. Hinalikan nito ang noo ng kanyang apo. Pagkatapos ay muli itong humarap kay Ramon. Ang mga mata ay puno ng isang damdaming hinding-hindi malilimutan ni Ramon. Pagkutya. Hindi ka karapat-dapat tawaging ama, sabi ng general. Tinulungan nitong tumayo si Isabela. Inalalayan ito na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Habang naglalakad sila palabas, hinarap ni Ramon si Isabela. Ang mga mata niya ay puno ng luha, puno ng pagsisisi, nagmamakaawa. Isabela, mahal ko, patawarin mo ako. Ngunit ang babaeng tumingin sa kanya pabalik ay hindi na ang babaeng minahal niya. Wala nang sakit, wala nang galit. Tanging isang malamig na kawalan. Huminto ito sa may pinto. Huwag mo na kaming hahanapin pa, sabi nito. Ang boses ay matatag at walang emosyon. Tungkwan. At pagkatapos, isinara nito ang pinto kasabay ng tuluyang pagguho ng lahat ng natitira pa kay Ramon. Nang sumara ang pinto, ang katahimikan na naiwan sa silid ay mas mabigat pa kaysa sa 1,000 sigaw. Naiwan si Ramon na nakatayo sa gitna,
Tila isang sundalong sugatan na iniwan sa gitna ng digmaan. Ang mga salita ni Isabela, tungkol, ay paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isip. Hindi ito isang tawag ng paggalang, isa itong insulto, isang paalala na sa lahat ng kanyang ranggo at kapangyarihan, nabigo siya sa pinakamahalagang tungkulin niya. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang tingin sa dalawang babaeng sumira sa kanyang buhay. Si Katrina ay nakaupo pa rin sa sahig, umiiyak, ngunit wala nang sinumang nakikinig. At ang kanyang ina, o ang babaeng inakala niyang ina, ay nakatayo roon. Ang mukha ay puno ng galit at pagkatalo. Ramon, anak, huwag kang maniwala sa kanila. Sigaw ni Esmeralda. Sinusubukang bawiin ang kontrol. Sinungaling silang lahat. Pamilya tayo. Sa unang pagkakataon, sa kanyang buong buhay, tumingin si Ramon sa babaeng iyon at hindi takot ang kanyang naramdaman, kundi galit. Isang dalisay, nag-aapoy na galit na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Pamilya? Tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit puno ng panganib. Sinira mo ang pamilya ko. Naglakad siya palapit dito at sa unang pagkakataon, nakita niya itong umatras sa takot. Pinalaki mo akong sunod-sunuran sa'yo. Pinalaki mo akong may takot sa'yo. Pinalaki mo akong isakripisyo ang sarili kong kaligayahan para sa kapakanan ng pamilya. Huminto siya sa mismong harapan nito, pero ang totoo, para lang pala sa sarili mong kapakanan, para sa pera, para sa kapangyarihan. Hindi totoo yan, Ramon. Huwag mo nang banggitin ang pangalan ko. Sigaw niya, ang kanyang boses sa wakas ay pinakawalan ng lahat ng sakit at sama ng loob na kinimkim niya sa loob ng maraming taon. Hindi kita ina. Isa ka lang linta na sumipsip sa kabaitan ng ama ko at sa kahinaan ko. Tumingin siya kay Katrina na nasa sahig. At ikaw, sabi niya, puno ng pagkasuklam. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa bahay ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Dumating ang mga security personnel ng ospital na ipinatawag na pala ng aide ni General Ricardo. Pinalabas nila si Katrina. Hinarap muli ni Ramon si Esmeralda. Mula sa araw na ito, sabi niya, ang bawat salita ay tila isang hatol. Wala ka ng anak, wala ka ng mamanahin, wala ka ng kahit ano mula sa mga divya. Lumayas ka. Wala kang karapatan. Sigaw ni Esmeralda. Ako ang asawa ng papa mo. At ako ang tagapagmana niya. Malamig na sagot ni Ramon. Tumawag ka na ng abogado mo. Magkita na lang tayo sa korte. Tumalikod siya at hindi na lumingon pa. Kahit pa naririnig niya ang mga pagmumura at banta ni Esmeralda sa kanyang likuran. Umuwi si Ramon sa isang bahay na biglang naging isang malaki at malamig na puntod. Ang bawat sulok ay may alaala ni Isabela, ang kanyang tawa sa hardin, ang amoy ng kanyang pagluluto sa kusina, ang kanyang tahimik na presensya sa kanilang silid. Nawala na ang lahat at kasalanan niya. Pumasok siya sa silid na dapat sana ay para sa kanilang anak. Nakita niya ang kuna na hindi pa nabubuo, ang mga maliliit na damit na maingat na tiniklop ni Isabela, ang isang rocking chair sa gilid kung saan niya marahil pinangarap na kakantahan ang kanilang sanggol para makatulog. Kumuha siya ng isang maliit na damit, isang pares ng medyas na kasinliit lang ng kanyang hinlalaki. At doon, sa gitna ng katahimikan ng silid na puno ng mga pangarap na hindi na matutupad, napaluhod si Ramon de Villa. Ang general, ang makapangyarihan, ang kinatatakutan. Yumakap siya sa maliit na damit at umiyak. Hindi isang tahimik na pag-iyak, kundi isang malakas, masakit na hagulgol ng isang lalaking nawalan ng lahat. Umiyak siya para sa kanyang anak na hindi niya naipagtanggol. Umiyak siya para sa kanyang asawang tinaksil niya. At umiyak siya para sa sarili niya, para sa duwag na taong pinabayaan niyang mamuno sa kanyang buhay. Kinabukasan, isang mensahero ang dumating.
Inabutan siya ng isang sobre. Nanginginig niyang binuksan yon. Sa loob, isang dokumento. Petition for annulment. Nakatitig lang siya sa pangalan ni Isabela na nakapirma sa ibaba. Ang bawat letra ay tila isang marka ng pagtatapos. Ito na ang parusa niya. At alam niyang simula pa lang ito. 6 na buwan ang lumipas. Para kay Isabela, ang 6 na buwan na yon ay isang pagbangon mula sa abo. Sa tulong ng kanyang ama, lumipat siya sa isang maliit, ngunit maaliwalas na bahay malapit dito. Ang bawat umaga niya ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa ngiti ng kanyang anak, si Ricardo Jr. o RJ, na ipinangalan niya sa kanyang ama. Ang kanyang mundo ngayon ay umiikot sa pagpapatulog, pagpapadede, at sa mga gabing walang tulog. Ngunit sa kabila ng pagod, mayroong isang kapayapaan sa kanyang puso na matagal na niyang hindi naramdaman. Naging mas malakas siya. Hindi na siya ang babaeng marupok na laging umiiyak sa sulok. Ang pagiging ina ay nagbigay sa kanya ng isang tapang na hindi niya akalaing taglay niya. Isang hapon, habang pinapatulog niya si RJ, dumating ang kanyang abogado. Mrs. De Villa, bati nito. Isabela na lang po, attorney. Nakangiting sabi niya. Isabela, pagtatama ng abogado. May mga update lang ako tungkol sa annulment. Hindi pa rin pinipirmahan ni General De Villa ang mga papeles. Kumunot ang noo ni Isabela. Bakit daw po? Hindi ko rin alam. He's not contesting it. Hindi rin siya uma-attend ng hearings, pero hindi niya pinipirmahan. Sagot ng abogado. Pero hindi yan ang sadya ko rito. May iba akong ibabalita. Umupo ang abogado. Narinig mo na ba ang mga nangyayari sa De Villa Corporation? Umiling si Isabela. Mula nang umalis siya sa bahay na yon, pinutol na niya ang lahat ng koneksyon. Wala siyang pakialam. Well, pagsisimula ng abogado, nagsimula si Ramon ng isang malawakang internal investigation. Nalaman niyang may mga pamilya pala na naagrabyado ang kanyang ama noong araw. Kasama na doon ang pamilya ni Katrina Sebastian. Isa-isa niyang pinuntahan ang mga pamilyang yon. Humingi siya ng tawad at nagbigay ng kaukulang danyos. Yung iba, tinulungan niyang makabangon muli. Natigilan si Isabela. Hindi iyon ang Ramon na kilala niya. At yung stepmother niya si Esmeralda, pagpapatuloy ng abogado. Kinasuhan niya. Fraud, falsification of documents, lahat. Tiniyak niyang wala itong makukuha kahit isang sentimo. Hindi pa rin nagsalita si Isabela, ngunit sa loob-loob niya, isang kakaibang damdamin ang nagsimulang umusbong. Hindi ito tuwa, hindi rin awa, kundi pagtataka. At ang huli, sabi ng abogado, may inilabas na dokumento. Nag-set up siya ng isang trust fund, isang napakalaking halaga, Isabela. Nakapangalan sa anak ninyo, si RJ. At ikaw ang nag-iisang trustee. Ikaw ang may full control hanggang sa tumuntong ng legal age ang bata. Inabot sa kanya ang papeles. Tinitigan niya ang pangalan ni Ramon sa ibaba. Ang pirma ay nanginginig, hindi katulad ng pirma ng isang sigurado at makapangyarihang general. Pagkaalis ng abogado, nanatili siyang nakaupo. Hawak ang mga papeles. Sa kabilang banda, sa isang sementeryo, nakatayo si Ramon sa harap ng isang puntod. Ang puntod ng kanyang tunay na ina, si Amalia Villa. Ito ang unang pagkakataon na dinalaw niya ito ng mag-isa, nang walang pagpapanggap, nang walang utos mula kay Esmeralda. Ma, bulong niya, ang boses ay paos. Sorry po. Sorry kung hinayaan kong may ibang umagaw sa pwesto ninyo. Sorry kung hindi ko na ipagtanggol ang pamilyang iniwan ninyo. Nilinis niya ang puntod. Inayos ang mga bulaklak. May apo na po kayo, sabi niya. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ang gwapo-gwapo, ma. Kamukhang-kamukha ng asawa ko. Ang salitang asawa ko ay tila isang hiwa sa kanyang puso. Asawa pa nga ba niya si Isabela? Sa papel, oo. Ngunit sa puso,
Matagal na siyang pinalaya nito. Ginawa niya ang lahat ng ito, ang pag-aayos sa mga kasalanan ng kanyang ama, ang pagpaparusa kay Esmeralda, ang trust fund, hindi para mapatawad. Alam niyang malabong mangyari iyon. Ginawa niya ito dahil ito ang tama. Ginawa niya ito para subukang maging isang taong karapat-dapat sa apelyidong De Villa, sa paraang hindi kailanman naging karapat-dapat ang kanyang ama o ang stepmother niya. Umuwi siya sa malaki at walang buhay na mansyon. Hindi na siya tumatanggap ng tawag mula kay Esmeralda. Ang mga dating kaibigan ay lumayo na rin. Mag-isa siya. At tinanggap niya yon bilang bahagi ng kanyang parusa. Umupo siya sa kanyang opisina at kumuha ng isang piraso ng papel at isang pluma. Hindi isang email, hindi isang text, isang sulat kamay, isang sulat, hindi para kay Isabela. Alam niyang wala siyang karapatan, kundi para sa ama nito, para kay General Ricardo Reyes. Isinulat niya ang lahat, ang kanyang pagsisisi, ang kanyang sakit, ngunit higit sa lahat, ang kanyang hiling. Hindi niya hiniling na ibalik sa kanya si Isabela. Hindi niya hiniling ang kapatawaran. Ang tanging hiniling niya, sa pinakamapagkumbabang paraan na alam niya, ay isang bagay na alam niyang hindi niya deserve pero kailangan niyang subukan. General Sir, nakikiusap po ako, hindi po para sa akin, kundi para sa anak ko. Hayaan niyo po sana akong makita siya. Kahit isang beses lang, kahit sa malayo lang, gusto ko lang pong masilayan ang mukha ng anak ko. Tinupin niya ang sulat, isinilid sa sobre at ipinadala. Pagkatapos noon, ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay. 1 linggo matapos ang pag-uusap nila ng kanyang abogado, pumasok ang kanyang ama sa bahay. May dalang isang sobre. Tahimik nitong iniabot iyon sa kanya. Galing sa kanya. Sabi ni General Ricardo, alam na agad ni Isabela kung sino ang tinutukoy nito. Nanginginig niyang kinuha ang sulat. Binuksan niya ito at binasa ang bawat salitang nakasulat sa pamilyar ngunit ngayon ay nanginginig na sulat kamay ni Ramon. Habang nagbabasa siya, hindi galit ang kanyang naramdaman, hindi rin awa. Ang naramdaman niya ay ang bigat. Ang bigat ng isang kaluluwang puno ng pagsisisi. Ang bawat letra ay tila isinulat gamit ang dugo at luha. Walang pagdadahilan, walang pagmamakaawa para sa sarili. Tanging isang dalisay na hiling ng isang amang gustong makita ang kanyang anak. Pagkatapos niyang basahin, ibinaba niya ang sulat. Anong desisyon mo, anak? Tanong ng kanyang ama. Kung ayaw mo, naiintindihan ko. Isang salita mo lang, hinding-hindi na siya makakalapit sa inyo. Tumingin si Isabela sa kanyang anak na mahimbing na natutulog sa kuna. Ang munting anghel na ito, may karapatan ba siyang ipagkait dito ang pagkakataong makilala ang sarili nitong ama kahit ano pa ang mga kasalanan nito? Huminga siya ng malalim. Payagan po natin siya pa. POV Ramon. Nang tumunog ang telepono at narinig niya ang boses ni General Ricardo na nagsasabing pumapayag ito, pakiramdam ni Ramon ay nanalo siya sa loto. 1 araw, 1 oras, sa bahay ni Isabela. Naghanda si Ramon na parang pupunta siya sa pinakamahalagang misyon ng kanyang buhay. Naligo siya, nagahit, nagsuot siya ng simpleng polo shirt, hindi ang kanyang uniforme. Ayaw niyang magdala ng kahit anong anino ng general sa pagkikitang iyon. Habang nagmamaneho siya papunta roon, ang kanyang mga kamay ay pinagpapawisan. Mas kinakabahan pa siya ngayon kaysa noong unang beses siyang sumabak sa isang tunay na laban. Pagdating niya, ang pinto ay bahagyang nakabukas. Pumasok siya. Nakatayo sa gitna ng sala si Isabela. Karga-karga ang kanilang anak. Mas gumanda ito, ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang kanyang mga mata. Wala na ang lungkot, wala na ang takot. Napalitan iyon ng isang kalmadong lakas. Hindi nagsalita si Ramon. Ang kanyang mga mata ay na kay RJ lang.
Dahan-dahan siyang lumapit, bawat hakbang ay maingat, na para bang isang maling galaw niya lang ay maglalaho ang lahat. Pwede ko ba siyang kargahin? Nanginginig niyang tanong. Tumingin muna si Isabela sa kanya. Sinusuri siya bago dahan-dahang tumango. Maingat niyang inilipat ang sanggol sa mga bisig ni Ramon. Sa sandaling mahawakan ni Ramon ang kanyang anak, ang lahat ng lakas sa kanyang katawan ay tila nawala. Napakaliit, napakabango, isang perpektong nilalang. Hindi niya napigilan ang mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata at pumatak sa kumot ng sanggol. Ito ang kanyang anak, ang kanyang dugo. Ang batang muntik na niyang talikuran dahil sa sarili niyang kaduwagan. "Hi, baby!" Bulong niya, ang boses ay basag. "Ako si Papa?" Niyakap niya ito ng mahigpit, ngunit maingat. Nilalanghap ang bawat sandali. Nakatayo lang si Isabela sa isang tabi, tahimik na nagmamasid. Pagkatapos ng ilang minuto, maingat na ibinalik ni Ramon ang sanggol kay Isabela. "Salamat," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa mga mata nito. May iniabot siyang isang makapal na folder. Para sa kanya yan. Lahat ng mana ko mula sa pamilya De Villa nakapangalan na sa kanya. Ikaw ang bahala. "Hindi namin kailangan yan, Ramon," sagot ni Isabela. "Alam ko," sabi ni Ramon, "pero kailangan niyang magkaroon ng isang bagay na hindi ko naibigay. Kasiguraduhan, gawin mo na lang to para sa kanya, hindi para sa akin." Tumango si Isabela. Naglakad na si Ramon papunta sa pinto. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya at lumingon. "Hindi ako aasa na mapapatawad mo ako, Bella," sabi niya. Ang boses ay puno ng sinseridad. "Hindi rin ako aasa na babalik ka pa. Ang tanging maipapangako ko ay gagawin ko ang lahat sa bawat araw ng buhay ko para subukang maging isang amang karapat-dapat para sa kanya at para maging isang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal na minsan mong ibinigay." Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad palayo. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Isabela na nakatayo roon, yakap-yakap ang kanilang anak. Pinanood niya ang papalayong anino ni Ramon sa bintana. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, ang naramdaman niya para sa lalaking iyon ay hindi na galit, hindi na rin kawalan. Isang maliit, halos hindi maramdamang usbong ng isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Marahil pag-asa. Hinalikan niya ang noo ng kanyang anak at ibinulong, sapat lang para marinig nilang dalawa. "Tingnan natin, anak," sabi niya. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Tingnan natin kung anong kaya pang gawin ng papa mo." Ang imperyo ng kasinungalingan ay gumuho na. Ngunit sa mga guho nito, may isang bagong pundasyon na nagsisimulang mabuo. Isang pundasyong hindi gawa sa yaman o kapangyarihan, kundi sa pagsisisi, pagpapatawad, at sa walang hanggang pag-asa na dala ng isang bagong buhay.